business development, yung ating network, and this is a technical masterpiece na dapat ikaw mismo ang makapag-adapt nito. Okay, lahat kasi ng mga napag-trainingan mo na ay parang mga similar lang din, no? Kaya lang, may mga part na kailangan ma-enhance natin at ma-improve natin sa sarili natin. Okay? Ito yung series, no, ng ating training. And gusto kong ipaalam sa inyo na itong training na ito ay hindi ko rin alam dati. Okay? Yung lahat ng mga training ay hindi rin natin alam dati. Kasi hindi naman natin pinag-aralan talaga ito. And of course, hindi natin background, no? Hindi natin background. Iba yung mga kanya-kanyang background tayo. At ang kailangan lang talaga ay mag-adapt tayo, magkaroon tayo ng adaptability, magkaroon tayo ng acceptance, aminin natin sa sarili natin na kailangan natin magsanay para matuto tayo sa tamang pagnenegosyo. Alright? Moving forward. Yan, ang inyong lingkod ay pinanganak ng 7 months. 7 months. Okay? Kasi ito yung buhay namin. O, sobrang mahirap yung buhay namin, no? Mas mahirap kami doon sa mga pinakamahirap na tao. Ganun kami kahirap. So, may mga tao na maglulupa, kami talagang bumubungkal ng lupa para lang makakain. Kung napapansin nyo, yung nandito sa may kaliwang bahagi, yung refrigerator doon sa likod ng kapatid ko, ay kahoy. Yan yung bahay namin. So wala tayong ano doon, no? Wala tayong question kung yung itatabi mong pagkain diyan eh bubutikiin, ang kakainin ng mga insekto. Ang importante, may refrigerator. Okay? At yung mga kaldero na yan, hiniram lang yan. Ganon kami kahirap. Pero sa ngayon, no, kailangan ikaw kahit saan ka pinanganak, ano man yung kalagayan mo sa buhay, dapat meron ka talagang dapat na baguhin. No? May dapat kang ipaglaban at may dapat kang baguhin. May dapat kang i-adapt. At yun yung dapat mong ipatupad. Yun yung big challenge na rule sa buhay. Kailangan meron kang gagawin. Kaya nga ako, no, bago namatay yung tatay ko, no, 14 kaming magkakapatid. Sa 14 namin na magkakapatid, kung itatanong nyo kung magkakamukha kami, hindi po. Ako lang talaga ang pinakamay hitsura. Sabi yan ng nanay ko. Yan. At syempre yung itong pagkakataon na to na namatay yung aking tatay, no? Namatay yung tatay ko. Isa lang ang sinabi niya sa akin, anak, pag namatay ako, wag mong ibebenta yung lupa diyan. Oh, sabi ko bakit? Kasi hindi yan sa atin, sabi niya. So, ibig sabihin, wala talaga kaming mamanahin. Wala po. O, wala po. Walang mana, walang mangyayaring ganon. Wala kang mamanahin, wala. Ibig sabihin, ikaw mismo ang magsisimula sa buhay mo. Ikaw mismo magsisimula sa buhay mo. Okay? Yan. Alright, moving forward. Yan. Ito, tinitiis ko dati. Kung saan ako naliligo. Wala akong pakialam kung bulate, linta, o ano man yung makukuha mo dyan. Ang importante, makaligo. Ang usapan, ligo lang. Walang sabon-sabon. Sabon later, ligo now, no? Pero dahil sa pagsisikap, no, kailangan natin matuto at masanay para dito ka naman ngayon maliligo. Hindi pwedeng makontento ka kung ano lang yung nandoon. Bagkos, paging masaya ka kung ano yung nangyayari doon. Pero, wag kang masanay na nandun ka lang. Dapat hangarin mo na mas tumaas pa yung antas ng mga bagay na nakukuha mo, na-achieve mo sa buhay. Kasi nga, pagdating sa pagnenegosyo, kailangan may baguhin ka. No? Ano ba yung mga dapat mong baguhin? Ito muna, set reminders muna tayo, no? Kailangan mo ng KFC. Anong KFC? Pagkain ba yan? Yan. Ito yung know, follow, and commit. Ibig sabihin, alamin mo muna kung bakit ka nagnegosyo, alamin mo kung ano yung gusto mo sa buhay, at i-follow mo yung mga lahat ng mga pwedeng matutunan, yung ituturo sa'yo, at i-commit mo yung sarili mo na magagawa mo yun kahit anong mangyari. Alright? Next.
Ito yung katakot-takot na doubt at kaduda-duda na doubt at katakot-takot na fear sa buhay. Marami kasi yung mga tao na nagsisimula sa negosyo, marami ang mga tao na nagsimula sa negosyo na sobrang napakarami ng kanilang doubt and fear. No? Sobrang duda. Hindi pa nagsimula, duda na. Hindi pa nakapagsimula, natatakot na. Hindi pa nararanasan, natatakot na. Maraming nangyayari na gano'n. No? Pag-usapan muna natin yung duda, yung doubt. Saan mo ba gustong pumunta? Ito yung direksyon na dapat alam mo yung sarili mo kung saan ka dapat pumunta. No? Alam mo yung sarili mo kung saan ka pupunta. Kung gusto mong umasenso, eh dapat gawin mo yung mga pag-asenso, doon ka lang nakadireksyon. Hindi pwedeng lagi kang nagdadalawang isip at lagi kang nagdududa. No? Tanggalin natin yan. Tanggalin ang pagdududa. Huwag mong hayaan na ang sarili mo, huwag mong hayaan ang sarili mo na nagdududa. Kasi nangyayari lang yung pagdududa mo doon sa mismong pangyayari na yon. Okay? And habang iniisip mo siya, doon talaga yung nagpo-process kung ano yung pagdududa. Although hindi mo pa masyadong na-experience kung ano talaga yung mangyayari, pero ikaw, inuunahan mo na ng duda mo. So dapat, tanggalin mo yung part na yon. Okay? Baka kasi hindi para sa akin yan. Eh, yun na nga eh. Paano kung para sa'yo? Paano kung para sa'yo na talaga to? At tinitest ka lang talaga ng pagkakataon. No? Habang tinitest ka ng pagkakataon, eh doon mo rin mararanasan yung mga sistema na dapat meron ka talagang baguhin. Kasi nga, kung sanay ka doon sa mga dati ng ginagawa na madali para sa'yo, dito naman sa mga bagay na dapat mong may baguhin ka, may mahirap na part. Yung mahirap na part na yon, doon ka matututo. Baka mahirapan lang kasi ako dyan. Iyon na nga eh. Yung bagay na mga madali, doon tayo sanay. Pero doon sa mga sanay tayo, doon naman tayo nagtitiis ng hirap at nagsasakripisyo. Pero wala naman talagang pagbabago. Okay? So kailangan, alisin mo rin ito. Mahihain kasi ako. Eh bakit? Sino bang hindi mahihain? Lahat naman ang tao mahihain. Pero mula nung pagkabata, na sinilang ka tayo, ikaw, nung nagkaisip tayo, no, mahihain din tayo eh. Pero trinay natin lahat. Natuto tayong maglakad, natuto tayong gumapang, natuto tayong abutin ang lahat ng gusto nating paglaruan. At lagi tayong sinasaway na baka kung anong mangyari sa dyan. Kaya ang na-inject sa isip natin, wag mong gawin yan kasi baka may mangyari sa'yo. Wag mong gawin yan, wag mong subukan yan kasi baka may mangyari sa'yo. Doon tayo nahubog eh. Doon sa mga bagay na yon na lagi tayong pinipigilan sa gusto natin. No? Hindi dahil sa mahiyain kung bakit gusto mong umasenso, hindi yon. Kailangan tanggalin mo yung pagiging mahiyain. No? Malayo kasi ako sa opisina. ito yung mga reason na kailangan labanan mo, no? Labanan mo yung mga reason na to. Kasi kung hindi mo lalabanan yung mga reason na to, wala nang ibang mas madali pa dyan. Okay? Kaya nga tayo nagninegosyo dahil kailangan nating alamin yung mga bagay-bagay. At siyempre, yung opisina, normal lang yon na meron tayong negosyo, meron tayong opisina. Normal yon. Okay? Pag ayaw natin na may opisina, hindi yun negosyo. Feeling of uncertainty. Hindi ka mapalagay, no? Hindi ka mapalagay. So, tanggalin mo yan kasi duda yan eh. Yung mga duda na yan, dapat palitan mo yan ng pagtitiwala. Palitan mo ng pagtitiwala yan. No? Okay? Ano pa? Lack of self-conviction. Hindi mo kino-convert yung sarili mo na dapat ikaw mismo convicted ka. Dapat convince mo yung sarili mo. Yung mismong ikaw. Dapat tanggalin mo yung duda mo kasi dapat ikaw mismo kino-convince mo yung sarili mo. Kaya ko yan. Gagawin ko yan. Gagawin ko to. Gagawin ko yun. Kaya ko yun. Dapat ganun. Balitan mo na yun. Ha? Balitan mo na yung duda mo. Ano pa? Fear. Ito yung takot na katakot-takot sa buhay ng tao eh. Kaya nga tayo hindi umaasenso kasi may mga takot tayo. Dapat tanggalin natin yung mga takot na yan. Dapat tanggalin mo mismo yung takot mo kasi ang nangyayari dyan, false expectation appearing to be real. Kung ano yung
iniisip mo dyan, ano yung dinadamdam mo dyan sa sarili mo na natatakot ka, kahit pag maliwanag na yung araw, hindi ka natatakot. Pagdating dun sa gabi, walang ilaw doon sa part na yun na nakikita mo, natatakot ka na kaagad. Samantalang pag inilawan mo, wala naman talagang nakakatakot. So sa isip mo lang talaga ang takot. No? Sa isip mo lang yan. So kailangan tanggalin mo yan. No? Tanggalin ang takot. Sabihin mo dyan sa katabi mo, sa comment box, tanggalin ang takot. Okay? Bakit? Pag tinanggal mo yan, kahit nasa mga, ganito, takot na takot ako sa mga matataas na bagay. Ako nga, hindi nga ako umakyat ng nyug eh. Never akong umakyat ng nyug kasi takot ako doon. Takot ako sa mga bagay na matataas. So imagine mo, sabi nila, nung nag-travel kami sa Singapore, aakyat tayo doon sa Marina Bay Sands. Diyos ko po, ang taas-taas nun. Kita mo yung buong Singapore. Tanungin nyo si Coach Milbury. No? Sobrang taas niyan. Yung Marina Bay Sands na yan. Yung infinity pool. Sobrang taas niyan. Ayaw na ayaw ko. Nanginginig na ako niyan. Parang natatain na nga ako. Ihing-ihi na ako niyan nung umakit kami. No? Kaya, importante, i-conquer mo yung takot mo na yan. Tanggalin mo. Labanan mo yung sarili. Normal lang yung takot. Kasi kung wala kang takot, dapat makita mo yung sarili mo na hindi ka natatakot, bigla ka nalang tatawid doon sa kalsada at hindi mo iniisip kung may babangga sa'yo. Wala kang takot nun. Kaya lang, okay lang din naman yun na wala kang takot. Kaya lang, mamaya-maya, nasa ospital ka na. So, normal lang na natatakot. Normal lang na nagdududa. Kaya lang, ilalagay mo lang mismo ang sarili mo sa lugar kung saan ka dapat magduda at kung saan ka dapat matakot. Okay? Normal lang yon. Yan. Sabi nila, pag sumali ka sa mga ganitong negosyo, nako, pyramiding yan. Ano ba? I don't have time and money. Ito yung mga tao na hindi gumagawa ng responsibility. No? Narinig lang nila yan. Hindi pa naman sila na-scam eh. Narinig lang nila. Narinig lang nila sa ibang tao. Parang may bumubulong sa'yo. Scammer yan. Wag kang maniniwala dyan. Scammer yan. Mahilig yan sa pyramiding. Pero ang tanong, na-scam na ba sila? Na-experience na ba nila yung part na yon? No? So, kailangan pagdudahan mo yung duda mo at kailangan takutin mo mismo yung sarili mong takot. Ito yung mga common eh. Tandaan mong mabuti to. Tandaan mong mabuti. Yung nagsasabi sa iyo niyan, sigurado sila mismo ang nakakagawa nun. Okay? Ano pa? Wala akong oras. Samantalang, dito sa gagawin nating pagsasanay, no? Sa gagawin nating pagsasanay, mas kailangan natin na alamin yung sa loob ng 1 oras na gagawin natin na pagsasanay, 1 oras lang. No? 1 oras lang ilalaan mo dito araw-araw. Para meron kang matutunan, merong ma-impart sa'yo itong mga training na ganito para meron kang mas ma-accomplish sa buhay. No? Ano pa? I don't have acquaintance to invite. Wala akong kakayahan na mag-invite. So, hindi yun, no? Hindi yun yung pinaka-reason. Ang pinaka-reason, naghahanap ka lang ng dahilan para may maidahilan. No? Naghahanap lang ng dahilan. Okay? So, ayan, pakimute lang po ng inyong kung maingay sa inyong paligid para tuloy-tuloy po tayo, no? Yan, thank you. Okay, so wala akong kakayahang mag-invite. Sino bang may kakayahan? Lahat naman tayo, wala. Diba? Lahat, sabi nga natin kanina, hindi naman lahat alam mo kaagad. Kasi yung mga taong nag-graduate ng doktor, hindi naman sila pinanganak na doktor. Nag-aral sila. Nag-aral sila. Kung sino man yung mga taong kilala mong nag-graduate, lahat sila nag-aral. So, lahat sila nagkaroon ng kakayahan. Kasi nga, habang nag-aaral ka, habang nag-learn ka, habang nagre-research ka, doon ka nagiging equipped para matuto kang mag-invite. Okay? So, hindi ibig sabihin na hindi ka marunong mag-invite at wala kang kakayahang mag-invite. Ang kailangan lang, aralin mong mabuti at matutunan mo kung paano mag-invite. Kasi simple lang naman mag-invite eh. Nag-i-invite ka nga sa kasalan, di ba? Nag-i-invite ka nga sa birthdayhan.
i-invite ka nga sa salo-salo. So, doon ka kumuha ng mga idea kung paano ginagawa yun. Simple lang naman. Uy, halika, punta tayo doon. Meron tayong pakikinggan. Hindi na invite ka na. Diba? Ano pa? It's so difficult. Napakahirap. Walang mahirap. Kasi, kung mahirap mag-invite, anong mas mahirap? Yung spawn to mouth? O yung pag nag-invite ka, magkakaroon ka ng 5,000? Walang mahirap. Kailangan lang sanayin. Okay? Dapat lang, sanayin mo lang ang sarili mo na kailangan ulit-ulitin mo siyang gawin para masanay yung sarili mo. Para hindi maging mahirap. Diba? Gano'n naman talaga eh. Pag bago sa'yo, bago sa atin lahat, mahirap. Pag bago sa atin lahat, kailangan nating matutunan, kailangan nating aralin. Lahat ba tayo may Facebook na dati? Wala. Diba? Inaral lang din natin. Nung nagkauso yung Android, nawala yung Nokia. Diba? O, inaral din natin yung Android. Lahat mahirap. Lahat mahirap. Kailangan lang natin aralin. Okay? Ano pa? I'm too shy. Mahiyain. Ba't mahiyain? Saan ka ba dapat mahiya? Samantalang doon sa part na nahihiya ka, hindi naman nagkakapera doon. Wala namang kinikita doon. So, dapat tanggal mo hiya mo. Kasi pag tinanggal mo yung hiya mo, ang kapalit niyan, money-making machine. Diba? Makakagawa ka ng pera kasi para umasenso, kailangan may pera. Pero para magkapera, kailangan umasenso. Gulo ah. Pero kailangan mag-adapt ka kung paano tatanggalin yung hiya para magkaroon ka ng laban, ng panglaban mo doon sa common peers na sinasabi natin. Distance office, malayo ang opisina. Hindi na dahilan yun. No? Hinahanap mo na lang yung dahilan. Tapos sasabihin sa'yo ng mga taong kinausap mo, hindi magtatagal yung kumpanya nyo. Tapos ikaw, natakot ka na kaagad. Oo nga, ano? Ganon. Paniwalaan mo yung sarili mo, wag yung ibang tao. Huwag kang makikinig sa ibang tao kasi yung mga taong yun yung mag-aagaw ng gusto mong parating. Yun yung mag-aagaw ng attention mo para hindi ka makarating sa gusto mong puntahan. Aagawin yung attention mo para matakot ka at magduda ka para hindi mo magawa yung gusto mong gawin. Kasi sabi nila, pag nakuha nila yung tinatawag na mga taong yan, pag nakuha ka ng mga taong yan, yun yung mga taong dream stealer. No? Lalong-lalo na kung aalukin ka pa sa ibang kumpanya. Sa ibang kumpanya, sayang. No? Sayang. Baka ma-terminate tayo lahat. Yan. Ano pa? I'll try it before. Naranasan ko na dati yan. Ito yung mga tao no, na ang common denominator nila, sinasabi nila, naku, nasubukan ko na yan eh. Galing na ako dyan. Sumali na ako dyan. Walang nangyari. Yan tanong, ano bang ginawa niya? Tanungin mo siya, ano bang ginawa mo? Bakit walang nangyari? Diba? Yan. So, iba naman ikaw eh. Yung mga yon na try na nila, hindi sila nagtagumpay, ikaw, iba ka. Ibahin mo yung sarili mo. Hindi magkakatulad. Lahat ng tao hindi magkakatulad. Tingnan mo palad mo, hindi magkapareho. Walang katulad. Pinanganak tayo na equal bilang isang tao pero hindi tayo magkakatulad. No? Magkakaiba. Piliin ang magkakaiba. Yung anak ng baboy, may batik yung iba. Magkakaiba. So ikaw, iba ka. Iba ka doon sa mga taong nagsasabi ng ganon. So wag kang maniniwala doon. Okay? Iwasan mo na lang yung mga taong yun. Ano pa? I'm not good in speaking. Bakit ako ba? Dati ba marunong na ako magsalita ng ganito? Hindi naman. Hindi naman. Mas kailangan mo lang matuto at masanay. Pag nasanay ka na, wala na lahat. I'm not graduate. Sino bang graduate sa atin? Diba? Kaya nga, kahit nga graduate, tingnan nyo kung saan napupunta yung mga graduate. Tingnan nyo yung mga mahihirap na yumaman. Ano lang meron sa kanila? Nag-adapt sila eh. Tinanggap nila yung mga lesson. Nag-search sila. Kaya sila umasen.
At yung mga natutunan nila, in-apply nila. Okay? Yung mga hindi nakagraduate at galing sa pinakamahirap na buhay, sila yung umaasenso. Tingnan mo si Bill Gates, hindi naman nakagraduate yan. Okay? Nagkaroon lang sila ng idea at potential dahil may mga dinaanan silang proseso. Kaya ikaw na nag-aaral ngayon, dapat makita mo yung potential mo. Okay? Makita mo yung expertise mo. Kasi itong kumpanya natin, hindi mo kailangan pagdudahan, nakarehistro yan sa Security and Exchange Commission. Okay? Nakarehistro yan. At kung talagang duda sila, may DTI permit yan. And of course, nasa government. Nakaregistered sa government. Ngayon, kung yung kausap mo nagdududa, ibigay mo yung website. Papasukin mo siya sa website. Sabihin mo, punta ka sa godaddy.com. Punta ka doon sa scamadvisor.com at ipasok mo doon yung sa research box ng scamadvisor.com, ipasok doon yung jcpremier.com. Yan, para makita nila kung gaano katatag yung ating kumpanya. Okay? Sabi nga ni Robert Kiyosaki, successful people don't fear failure but understand that it's necessary to learn and grow from. Kung saan ka daw nakadanas ng mga bagay na dapat mong matutunan, hindi ka na magkakaroon ng takot na magkamali. Bakit? Sa lahat ng mga pagkakamali na pwede mong maranasan, doon ka magkakaroon ng lesson. Doon ka may matututunan para mag-grow up. Sabi nga, kung 7 times kang nadapa, 8 beses kang bumangon. Okay? Huy, nandiyan pa ba kayo? Ano pa? Fear of failures. Maraming takot sa negosyo. Pero ito lang ang lagi niyong tandaan. Kung natatakot kang magnegosyo ngayon, at kung natatakot kang gawin yung mga bagay na pagninegosyo ngayon, kailan mo siya gagawin? Diba? Kailan mo siya gagawin? Pagputi ng uwak? Hindi yun mangyayari. Dahil dati nang itim ang uwak, hindi. Tagak lang ang puti. Okay? Kaya huwag kang matatakot na magkamali kung negosyo ang ginagawa mo. Bakit? Lahat ng mga taong naging successful sa negosyo, nag-failure sila. Pero hindi sila huminto. Tuloy-tuloy silang gumawa, tuloy-tuloy silang nag-improve, tuloy-tuloy silang nag-innovate. Nang nalalaman nila sa sarili nila, ng knowledge nila sa sarili nila, tinuloy-tuloy nila. Kaya naging successful sila. Okay lang na magkamali. Okay lang yun. Okay lang na magkamali. Huwag ka lang hihinto. Kasi that time, pag tumigil ka na talaga, huminto ka na talaga, yun na yung failure na matatawag. Kasi huminto ka na eh. Doon ka na nag-failure. Pero kung nagtutuloy-tuloy ka, kahit nag-failure ka, ibig sabihin, patuloy ka pa rin na nag-i-improve kahit nagkakaroon ka ng hindrance. Basta, huwag ka lang hihinto. Kasi negosyo yung pinag-uusapan natin dito. Hindi natin dito pinag-uusapan kung paano ka dadapa at kung paano ka bubangon. Ang pinag-uusapan natin dito, kung paano ka aahon at paano ka aasenso sa buhay. So, dapat, yung failure, normal lang yan. Okay? Normal lang. Dapat lang may matutunan. Okay? Ano pa? Fear of rejection. Maraming rejection. Maraming nag-reject sa'yo. Ako, dami nang nag-reject sa akin. Sobrang dami. Sobrang dami. Sobra-sobra. Yung iba, mga kaibigan pa natin na personal, nire-reject ka. Yung iba, mga kaibigan mong personal, sinisiraan. Yung iba, mga kaibigan mo mismo na malalapit sa'yo, sinisiraan. Bakit? Re-rejecting ka eh. Bakit? Baka pag hindi ka nila ni-reject, nakikita kasi nila sa'yo na strong ka. Oo, nakikita ka nila na ikaw ay strong person, a strong personality, nakikita nila yon at alam mo mismo sa sarili mo na hindi ka susuko, kaya sila mismo ang nagre-reject sa'yo. So, ibig sabihin, kung yung mga taong yan, nararanasan mo yan, tanggalin mo yon, tanggalin mo sa buhay. Okay? Don't be afraid of the rejection. Tanggalin mo yan. Okay? Huwag kang papayag. Tingnan nyo si Colonel Sanders. Nagsimula siya sa KFC noong 1952 sa inaasahan niyang pension ng SS pension. Okay? Nagsimula siya.
Yan, $105 yung tinatanggap niya sa pension niya bilang isang retiree. Okay? Retiree na 65 years old. Ang tanong, bata ka pa, ngayon mismo, bata ka pa, kung anong taon ka na ngayon. Kung anong taon ka na ngayon, idagdag mo lang ng 5 years to 10 years, dapat asenso ka na. Bakit? Si Colonel Sanders, kung hindi siya nag-asenso sa loob ng 5 years, noong 1952, no? Kasi umasenso siya 70. After 5 years na may bumili na doon sa after 1009 na rejection. Kung humintong sa doon sa 1009 na rejection, ibig sabihin, hindi na siya asenso at bibili na lang siya nung tinatawag na rocket chair at doon na lang niya uubusin ang panahon niya. At sasabihin niya na sayang, dapat naging bata ako ulit. Papayag ka ba na gano'n? Okay lang naman, hindi mo pa gawin yung business ngayon. Kaya lang, pagdating mo ng 65, magre-retire ka katulad ni Colonel Sanders. Magre-retire tayo lahat. Hindi mo mapipigilan yan. Darating yung time na gano'n. Kaya importante, bata pa tayo, bata ka pa, nagnenegosyo ka na kasi after 5 years to 10 years, kung mag-failure ka, okay lang na ulitin. Okay lang na ulitin. Kasi kung sakali doon ka lumugar, antayin mo yung 20 years old ka na nagtrabaho hanggang 65 years old ka na nagtrabaho, 45 years mo nang ginugol ang panahon mo sa sakripisyo na tinatawag, sa tiyaga na tinatawag, pero hindi naman nabago ang buhay mo dahil hindi ka rin naman masaya kasi ang kinukuha mo lang talaga yung tinatawag na pantawid. Okay? Alam mo naman doon na doon sa 45 years na yon, makakatawid ka lang at sasabihin mo na lang sa mga anak ko na lang tutuparin yung pangarap. No, baka dumating yung time na pag edad mo ng 65 at doon ka magsimula ng business, mag-failure ka, ang tanong, mauulit mo pa ba? Kaya mo pa bang ulitin? Hindi na. Or mauulit mo pa, hindi ka na mag-i-enjoy. Pero ang tanong, doon sa 20 years old ka hanggang 45 years na nagtrabaho ka, in-enjoy mo ba? Hindi. Kasi nagtataga ka lang. Diba? So, kailangan, mas makita mong mabuti kung saan ka talaga patungo. Dahil nga ang pinag-uusapan natin dito, kailangan umasenso, una muna tayong umasenso sa sarili natin para makuha natin yung success na gusto natin. Kumbaga, may value ka muna. Gawin mo muna yung value. Gawin mo muna yung part kung paano ka pagkakaroon, no, ng value sa sarili. Okay? So si Colonel Sanders, hindi siya nagsisi. Bakit? Hindi siya nag-give up eh. 1009 rejection. Pero nagtuloy-tuloy siya. Okay? So tayo ganun din. Dapat paniwalaan natin mismo yung sarili natin na magsasucceed tayo. Kasi nga, kung gawin na natin ngayon mismo, gawin na natin ngayon, o di habang bata ka pa, nag-success ka na. Tama? Uy, nandiyan pa ba kayo? Di ba? Kung nag-success ka na ngayon, na bata ka pa, kung anong edad mo ngayon, after 5 years, nag-success ka na, doon mo talaga mai-enjoy yung buhay mo. At magagawa mong mabuti yung kung kanino mo ilalaan ang panahon mo. Nasusundan? Yan. Now, ano pa? Fear of unknown. Oh, lahat tayo hindi natin alam. Itong negosyo na to, hindi natin alam. Hindi nga natin alam nung 1950s nung nagsimula na tong negosyong ganito eh. 1950, nagsimula na tong ganitong negosyo. Yung network marketing, 1950 yan. Yung Amway. O, research nyo, sino ang kauna-unahang nagtayo ng network marketing? Amway. Hindi Amway ha, hindi Amway. Amway. Amway, yan. O, lahat ng network marketing itinayo noong 1950s. Bakit ngayon lang natin na-discover? Bakit? Lahat kasi ng tao nagdududa. O, sa Amerika, ang tawag dyan, multi-level marketing. Dito sa Asia, ang tawag dito, network marketing. Pag dito sa Pilipinas, ang tawag dito, scam. Doon sa mga tanga, ang tawag dyan, anong tawag dyan? Scammer. No? Kaya hindi umuunlad. Bakit?
takot sumubok, takot mag-aral. Ay kung noon pa inaral na nila, di ba ka 1950s din, nag-adapt na yung mga Pilipino. No? Maraming ang inventor dito sa Pilipinas, hindi nabibigyan ng pagkakataon. Bakit? Dinidiscourage nila. Yan. So, huwag kang matakot, huwag kang magpapadiscourage. Tuloy mo lang yung pangarap mo. Gawa ka ng dream board. Bakit? Yung dream board mo, isulat mo dyan lahat ng kailangan mong marating sa buhay. Isulat mo dyan ang gustong-gusto mong marating at gustong-gusto mong makuha. Gustong-gusto mong mabili. Kasi ang kailangan dyan, para magkaroon ka ng dreams mo, makuha mo lahat ng dreams mo, kailangan mo ng pera. Bakit? Libre lang yung pagkaroon ka ng pangarap. Libre yon. Pero yung reason na malalim kung paano mo makukuha yung pangarap mo, yun yung may bayad. Okay? May bayad yon. Kung natutulog ka at nangangarap ka na gusto mong magkaroon ng kung ano-anong bagay sa buhay, libre yon. Pero pag kukunin mo na, isa-isahin mong kukunin, bibilhin mo na yon. Okay? Diba? Bibilhin mo yan. Kahit nga simpleng pagkain, bibilhin mo eh. Kahit nga yung ice cream na paborito mo, gusto ko tong ice cream na, binibili yon. Binibili. So ang kailangan, makapag-build ka na magkakaroon ka ng pera para yung pera na yun na magiging income mo, yun yung pambili at pantupad sa pangarap mo. Diba? Gawa ka ng dream board. Lahat yan. Bago ka matulog, lagay mo dun sa nakikita mo bago ka matulog. No? Para lagi mong nakikita, pagkagising mo, nakikita mo ulit. Tandaan mo, you are your own boss. Pag nagnegosyo ka, ikaw ang boss. Build your own business. Pagtayo ka ng sarili mong business at ikaw ang magkocontrol, ikaw ang magmamanage. Ikaw din ang may responsible. Okay? Lahat ng negosyo, ikaw ang responsible. Kung kinuha mo yung negosyo, ikaw ang responsible. Nagtayo ka ng isang negosyo, ikaw ang may responsible. Wala nang iba. Hindi si coach, hindi si upline, hindi kung sino-sinong kontsupalato. Ikaw mismo ang may responsible. Ikaw ang gigising ng maaga kung kailangan. Ikaw yung babangon kung kailangan. Ikaw ang magdi-decide sa lahat ng pagkakataon para ikaw mismo mapagtagumpayan yung negosyo na ginagawa. Okay? You will be the flexible. O, saan ba gusto? Part-time, full-time? Pwede. Gumising ka ng tanghali? Pwede. Ikaw ang masusunod. Ikaw ang boss eh. Okay? Pero sa ngayon, pagbago ka pa lang, gawin mo muna yung nararapat. Gumising ka sa parehong oras kahit kulang pa ang tulog mo. Okay? Gumising ka ng mas maaga kahit kulang pa ang tulog mo. Kahit ang tulog mo 2 hours lang. Gumising ka. Disiplinahin mo yung sarili mo. Ituloy mo yung mga activity araw-araw. Kasi pag nakapag-build ka na, yung tinatawag na value mo, pag na-build mo na yon at malaki na yung nagiging network mo, doon yung part na mapu-full time mo na yung buhay na magiging tinatawag na freedom. Okay? Time freedom in financial freedom. Ibig sabihin, matulog ka maghapon, matulog ka magdamag, okay lang. Bakit? Nakapag-build ka na eh. Nakapag-build ka na ng business. Lumawak na yung iyong network. So, ibig sabihin, meron ka ng financial freedom. May time freedom ka na. At yung part na yon, yun yung gagamitin mo na oras para maitulong mo sa mga tao na bagong nagsisimula. Naunawaan? Ano pa? You have portable business. Kahit saan, dala mo to eh. O, bakasyon ka sa Boracay. Dalhin mo doon. Mag-banana boat. Lahat ang makakausap mo doon, kwentuhan mo tong sa business. Portable, dala-dala mo kahit saan. Pag sakay mo ng eroplano, dala mo yung negosyo mo. Sakay ka sa business, ano ba yun? Business ticket. Oh, doon ka, kumuha ka ng ticket doon. Oh, sa business delegation. Oh, doon ka kumuha ng ticket. Iba ka eh, negosyante ka eh. Ay kung ordinary ka dahil mamamasyal ka lang sa Boracay, o doon ka sa economy. Ano pa? You can leverage your business. Kaya nga, pagkakaroon ka ng residual income dito dahil ikaw mismo nalileverage mo yung sarili mo. From you, marami yan, dadami yung mga taong tinutulungan mo, nalileverage mo mismo ang sarili mo. Alright? Yan. Ano yung dapat baguhin?
Yan, dito tayo magsisimula. Magsisimula pa lang tayo. Ano yung dapat mong baguhin sa sarili mo? Ikaw mismo ang magbabago ng sarili mo attitude. Dapat meron ka nito. Yung tinatawag na GLLA. Ano ibig sabihin yan? Good Learning and Listening Attitude. Bakit? Git. Anong git? Get rid out of your pride. Lumabas ka dyan sa pride mo. Sabon yan. Bubula yung bibig mo dyan. Hindi mo yan makakain. At pahihirapan ka lang yan. So dapat, ang attitude mo tama. Pag binilang mo yung attitude na yan at nilagyan mo ng number, yung letter A is number 1. So pag tinotal mo yan hanggang E, 100% po yan. Walang dapat na maging kulang dyan. No? Kaya nga attitude dapat 100% ikaw ay nasa iyo yan. No? Marunong kang makinig at marunong kang matuto doon sa mga napag-aaralan mo. Bakit? Kapag ikaw ay may natutunan, yun yung part na may maituturo ka. Yung natutunan mo, ituturo mo. Yung ituturo mo, yun yung magkakaroon ng duplication sa iba. No? Kung ikaw may natutunan ka, may naturuan ka, naduduplicate ka. Pag na-duplicate ka na, yung taong na-duplicate mo, magkakaroon ka ng delegation. Padi-delegate mo sila. No? Pag na-delegate mo sila, magkakaroon ka ng malaking network. At pag nagkaroon ka na ng malaking network, ang kasunod nun, malaking income. Pag nakuha mo na yung malaking income na yon, ang kasunod nun, makukuha mo yung mga pangarap mo. Yun yung proseso. So ang kailangan muna, ikaw mismo, yung sarili mo, pakinggan mo yung sarili mo dito. At ayusin mo yung attitude mo. Alright? Ano pa? Attitude of gratitude. Huwag masyadong gahaman. Kung ano yung meron ka, pwede mong ibahagi sa iba. Kung ano yung meron ka, ipagpasalamat mo yun. Lagi mong ipagpasalamat kay Lord. Maging thankful ka lang kung ano yung meron ka. Pero, huwag kang magiging kampante na kung ano lang yung meron, okay na yun. Sabi yun ng mga magulang natin. Kontento ka kung ano yung meron. Maghangad ka ng isang salop. Ano yun? Pag lumipad ka ng mataas, malakas yung bagsak mo. Maling pananaw yun. Yun yung baguhin natin. No? Kailangan maging thankful ka kung ano yung meron, pero wag kang makontento na yun at yun lang. Kailangan hangarin mo na mas matuto, mag-improve ng mabuti para mas mataas yung makuha mong antas ng iyong potensyal sa buhay. Para meron kang magawang bago. Okay? Always be positive. Ito yung tatanda natin, no? Huwag mo nga hayaan yung sarili mo na nalulobat. No? Pag nalobat ka, yun na yung time para nagpapahinga ka. Nagpapahinga ka at ibang bagay na yung ginagawa mo. So, wala ka ng battery. Lobat na. May kanta yan Lobat na ba? So, dapat baguhin mo yun. No? Ang quality ng iyong pag-iisip ay nagdedetermina ng quality ng iyong naiisipan. Kailangan may quality lagi yung iyong isip. Yung ating isip, kailangan laging may kalidad, laging positibo, na makukuha ko yan, magagawa ko yan, gagawin ko to, ito yung gagawin ko bukas, ito yung susunod, ito yung kaya kong gawin, lahat, kailangan maging positibo ka dyan sa mga yan. No? Kasi pag inisip mo na hindi mo kaya, ay hindi mo talaga yun kaya. Pero kung inisip mo na kaya mo, tandaan mo, magagawa mo yun, mangyayari at mangyayari yun. Gusto mo. Okay? Next, believe in the company. Ito yung pinaka-importante. Yung mga tao na may na-encounter ako nung mga nakaraan lang, yung mga tao nag-success na dito sa kumpanyang ito, nagbabadmouth na sila para lang makarecruit ng ibang tao at sirain yung simpatya mo para lang makarecruit sila dun sa company na pinuntahan nila. Kung pwede lang murahin mo, murahin ko talaga Diba? Imagine mo, sasabihin pa na si ganito, ganyan, hindi na mag-success yung company. Para lang makarecruit sila at mapunta yung simpatya mo dun sa kanilang inaalok na kumpanya. Diba?
Maling mga tao yun. So, pag yun ang natagpuan mong mga tao, hindi ka magtatagumpay na kasama mo sila. Kaya iwanan mo yung mga tao na yun. No? Iwanan mo yung mga tao na yan, layuan mo sila. Bakit? Itapon mo sila sa basurahan. Okay? Ano pa? Believe in the products. Letter B pa lang tayo hanggang C ito. A, attitude. B, believe in the products. No? Dapat nasusundan nyo. Huy, nandiyan pa ba kayo? Dapat nasusundan nyo mabuti. Believe in the products. Gamitin mo yung products. Gamitin mo yung mga products natin. Bakit? Lahat ng gagamitin mong mga products natin, lahat yan effective. Pag effective sa'yo, yun na yun. Doon ka na magkakaroon ng mas magandang market. Bakit? Ikaw mismo yung patotoo. Ikaw mismo yung model. Oh. Wag lang yung stand ng katol kasi hindi naman products na wag lang maging model ng stand ng katol, no? Dapat try mo lahat ng mga products. Okay? Yan. Ato, gawin mo araw-araw. Yung mga products, gawin mo araw-araw. Yung negosyo, gawin mo araw-araw. Ano pang dapat mong araw-arawin? May kwento ako sa inyo. Gusto niyo bang kwento? Uy. Yan. May kwento ako sa inyo, si Maganda at si Pangit. Si Maganda, nag-uopisina. Si Pangit, kasama niya sa opisina. Ngayon, ang nangyayari, si Pangit, gustong-gusto niya si Maganda. Anong mangyayari kapag gusto niyang mapasa kanya, si Maganda? O, ginawa ni Pangit, maaga siyang pumapasok. Maaga siyang darating at nauuna siya lagi kay Maganda. Para pagdating ni Maganda, ang sasabihin niya, ang ganda-ganda mo naman. Kinabukasan, ganun ulit, sasabihin niya, ang ganda-ganda mo naman. Ano sasabihin ni Maganda? Naku, ikaw nga dyan, ang pangit-pangit mo. Tigilan mo na ako. Kinabukasan, anong gagawin ni Pangit? Ang ganda naman ng sapatos mo. Kinabukasan uli, ang ganda naman ng damit mo. Si Maganda, nasasanay. Nasasanay na siya sa kagaganon ni Pangit. Isang araw, dahil hindi pinapansin ni Maganda si Pangit, isang araw, hindi na binati ni Pangit si Maganda. At pagdaan niya doon kay Pangit, hindi na siya pinuri. Hindi na siya pinansin. Si Maganda, ang ginawa, pumunta siya sa salamin. Ang tanong niya sa sarili niya, hindi na ba ako maganda? Hindi na ako pinuri ni Pangit. Nawala na ba yung ganda ko? Ngayon, kinumprontan niya si Pangit. Ang sabi niya, bakit hindi mo na ako sinasabihan na maganda? Ano sabi ni Pangit? Kasi mahal na kita eh. Ano sasabihin ni Maganda? Ay hinahanap na yan si Pangit eh. Nasanay na siya eh. Di sila na. Ano ngayon ang gagawin ni Pangit pag nag-date sila sa mall? Di siyempre, proud na proud siya. Taas no siya ngayon, si Pangit, no? Ang kasama niya maganda. Yun ang sikreto ng araw-araw ng ginagawa. Okay? Kaya pag sa negosyo, kailangan gawin mo siya araw-araw para masanay ka. Okay? Araw-arawin mong gawin para masanay ka. Kasi pag pinapaliban mo, may gagawin ka ngayon, negosyo, bukas hindi. Sunod na bukas, negosyo, sunod na bukas hindi. Hindi yun araw-araw. Diba? Ikaw mag-araw-arawin kung hindi mo magustuhan. Diba? Araw-arawin mo. Alam mo yung bike. Marunong ka ba mag-ride sa bike? No? Ang una, dapat mag-attempt ka kung paano matutong mag-bike. No? Be action taker. Mag-attempt ka kung paano mag-bike. Para sa negosyo. Mag-attempt ka kung paano mag-invite. Mag-attempt ka kung paano mag-recruit. Mag-attempt ka kung paano mag-present. Mag-attempt ka kung paano kumausap ng tao. Mag-attempt ka ng mag-attempt ng mag-attempt ng mag-attempt. Be action taker. Okay? Ano pa? Implement.
yung lahat ng natutunan mo, i-implement mo. Yung lahat ng mga nakuha mong lesson, i-implement mo. Kasi pag natuto ka na, katulad sa bisikleta, kapag natuto ka na magpedal, no? Ini-implement mo kung paano sumakay ng bisikleta, ibig sabihin, natuto kang magpedal. Inaksyonan mo, sumakay ka ng bisikleta, in-implement mo, natuto kang magpedal. Sunod nun, ano? Nagkaroon ka ng knowledge. Natutunan mo. Okay? Natutunan mo kung paano sumakay ng bisikleta. Ganon din sa negosyo. Pag in-implement mo yung lahat ng natutunan mo dito, magkakaroon ka ng knowledge. Magiging equipped ka. Magiging matibay ka. No? Hindi ka na blankong-blankong dyan sa bisikleta. Hindi ka matutumba. Kasi nga, nagkaroon ka na ng knowledge. Ano pa? May mai-experience ka. Okay? At least, sinubukan mong sumakay ng bisikleta, natuto kang magpedal, hanggang natuto kang mag-balance, nagkaroon ka ng lesson, nagkaroon ka ng knowledge paano matuto magbisikleta, na-experience mo kung paano magbisikleta. Ganon din sa negosyo. Lahat yun, ma-experience mo kung anong klaseng negosyo ang ginagawa natin ngayon. Lahat ng dapat mong ma-experience, ma-experience mo. Okay? Kung paano matuto sa pagninegosyo. Kaya dapat gawin mo siya araw-araw. Ano ba? Potential. Ilabas mo yung potential mo. Ilabas mo lahat ang galing mo. Ilabas mo yung talent mo. Kasi pag nilabas mo yan, lalabas yung totoong ikaw. Lalabas yung totoong potential. Lahat makakaya mo. No? Lahat matututunan mo. Hindi pwedeng hindi. Lahat nga naaaral eh. Basta masipag ka lang, mag-aral. Kasi kung nararamdaman mo lagi na tinatamad ka mag-aral at nagmamadali ka lagi, wala talagang matututunan. No? Ilabas mo yung potential mo. Ikaw mismo ay iba doon sa ngayon. No? Kung kilala mo yung ikaw ngayon, iba ka pag nilabas mo yung potential mo. Aba, kaya ko pala. No? Kaya ko pala yun. Akala ko hindi ko kaya eh. Kasi nilabas mo yung potential mo. Pero pag hindi mo yan nilabas, nako, mananatili yan dyan sa loob mo. Kasi tandaan mo, ikaw ay may ibang tao na nandyan sa loob mo. Dapat yun yung makilala mo. Kung sino ka dyan sa loob mo. Okay? Kaya dapat ilabas mo yung potential. Alright? Ano pa? Believe in yourself. Kaya nga, pag nilabas mo nga yung potential mo, makikilala mo yung sarili mo eh. No? Ito, hindi ko naman ginagawa yan. Dati, wala eh. Hindi ko nga alam yan eh. Nagsimula ako magtrabaho, 16 years old. Nagtitinda na ako ng puto at kutsinta. Naglalakad ako, relis ng tren. Okay? Wala na akong ama eh. Sino aasahan ko? Diba? So, kailangan, labas mo yung potential mo. Hindi pwedeng sasabihin mo na asa ka lang sa pagtunog ng kaldero ng ibang kapitbahay. Pakikinggan mo lang yung tunog ng bigasan nila kung may laman ng bigas at saka ka manghihiram. Hindi pwedeng gano'n. No? Minsan lang yung tulog na sinasabing tulog. Minsan lang yun. Temporary lang yun eh. Temporary lang yun. Hindi yun permanent. So, ikaw, pag nilabas mo yung potential mo, believe ka sa sarili mo, ito yung mangyayari sa'yo. Lahat kaya mong harapin. Kahit sino pang Poncio Pilato dyan. Maharap mo yan. Bakit? Equipped ka eh. Knowledgeable ka. Mataas ang narating mong antas dun sa pagsasanay sa pagninegosyo. Okay? Now, letter C, commitment. Dapat 100% commitment. 3 types ng level ng commitment meron tayo sa buhay. Number 1, yung I'll try. Ito yung wag na wag mong gagawin. I'll try. O, attend ka ng training ha. I'll try. Attend ka ng attend ka ng meeting. I'll try. Attend ka ng team building. I'll try. Nako, kailangan alisin mo 'yan, no? Alisin mo yung I'll try. Yung try until you succeed. Hindi totoo 'yon. Huh? Kailangan I'll do my best. Hindi rin 'yan. Sabihin mo, attend tayo meeting ha. I'll do my best. Huwag kang maniwala sa nagsasabi sa'yo ng gano'n. No? Huwag kang maniwala sa mga tao magsasabi sa'yo ng I'll try and I do my best. Hindi totoo yun. Nagsisinungaling sila sa'yo. Okay?
Anong tama? I'll do whatever it takes. Ilagay mo dyan sa comment box. I'll do whatever it takes. Sabihin mo dyan sa katabi mo. Okay? I'll do whatever it takes. Dapat commitment mo, 100% I'll do whatever it takes. Kahit gaano kahirap, kahit gaano, aminin mo sa sarili mo na mahirap. I-adapt mo yung sarili mo, dapat i-admit mo yung sarili mo na mahirap. Pero dapat 100% committed ka sa negosyo na ginagawa natin. Hindi pwedeng committed na utak lang. Kailangan committed ka na gagawin mo and do whatever it takes, 100%. Susundin mo lahat ng mga natutunan mo at i-implement mo sa sarili mo. Okay? Life-changing opportunity. Ang negosyo, kahit anong negosyo ang gawin mo, changing opportunity yan. Kahit yung iba pang ginawa mo dati na negosyo, opportunity yan. Okay? Doon ka kasi magkakaroon ng part para kumita ng marami. Yun kasi yung hindi ka mag-aaksaya ng 8 oras sa maghapon para humanap ng pera, no? Ang negosyo mismo ang pinupuntahan ng tao para magkaroon ng pera. Yan. Okay? Ano pa? Discouragement. Ito yung mga bagay na dapat mong iwasan para magtuloy-tuloy ka. Okay? Do not entertain negative thoughts. Ano ba sa sarili mo? Meron ka bang ini-entertain dyan sa sarili mo na negative thoughts? Yung mga iniisip mo na negatibo, ini-entertain mo ba yan? Tanggalin mo yan. Okay? Kasi yan yung nakakapagpa-discourage sa'yo. Lahat ng mga bagay na nagdi-discourage sa'yo, nagsisimula yan dyan. Minsan, may mga umuudyok na tao para ma-discourage tayo. Pero, ikaw mismo, kung paano mo i-dismantle, no? Yung sarili mong pag-iisip, kung paano mo tatanggalin yung mga negatibong bagay na nandyan na nai-inject. Kasi yan yung basura ng ibang tao na natatapon sa'yo. Kaya nagkakaroon ka ng negative thoughts. So, nasa sa'yo yun kung i-entertain mo yung mga itatapon ng ibang tao. Okay? Para manatili na ikaw mismo, mataas ang confidence mo sa sarili mo. Tanggalin mo yung negative thoughts. Ano pa? Avoid talking to dream stealer. Yung mga taong umaagaw ng pangarap, iwasan mo sila. No? Yung masisira yung schedule mo sa isang araw, iwasan mo sila. Yung masisira kahit isang oras lang, na sasabihin, usap muna tayo kasi marami akong sasabihin sa iyo. Nako, iwasan mo yan kasi babatuhan ka ng mga negatibong bagay. No? Do not entertain. Okay? Ano pa? Avoid people doing demoralization. Iwasan mo yung mga taong nagde-demoralize. Nakaka-low moral sa'yo. Nakaka-low moral ng ginagawa mo. Iwasan mo yung mga taong yan. Okay? Kung wala kang matututunan sa kanila at hindi ka makakakuha ng mga positibong bagay, para ikaw ay umabante sa buhay, iwasan mo sila. Okay? Iwasan mo yung mga taong yan. Ano pa? Avoid people make you disheartened. Kung tatanggalin nila yung iyong puso, mawawala yung iyong puso mo sa kumpanya, mawawala yung iyong puso sa sarili mo, mawawalan ka ng tiwala sa sarili mo, iwasan mo na lang yung mga taong yan. Kasi yan yung mga taong NPA. Ano yan? Negative people around. Okay? Yan yung mga taong yan. Okay? Iwasan mo din yung mga taong nakakabigay sa iyo ng dismaya, nagdidismaya sa iyo. Nawawalan ka ng gana. Iwasan mo yung mga taong yan. Oh? Nagkikwento sa iyo mga ibang bagay na hindi naman kailangan. Kaya kailangan maprotektahan mo talaga yung sarili mo. Kaya itong mga nasa discouragement na to, iwasan mo yan. Ano pa? Desperatedness. Pag ikaw ay naging disparado, mawawalan ka na ng pag-asa. Ang tanong, desperado ka ba? Tingnan mo ngayon katabi mo. Uy, tingnan mga katabi mo. Desperado ba? O, kailangan inspire. No? Palitan mo yan ng inspiration. Huwag kang papayag na ikaw mismo nagiging desperado. May kanta yan eh. Desperado. Ano ba? Iwasan mo maging reason ito. Bakit hindi nag-i-invest ang mga Pinoy? 20 years old, bata pa naman kasi ako eh. Pagdating ng 30, may girlfriend na. Magsisimula na kami ang pamilya. Iwasan ko na muna yung negosyo, saka na lang. No? Lalo na ngayon, no? Pag 40 ka na, may mga anak ka na. Oh, paano ka pa makapagnegosyo? Kung talagang ito yung gagawin mong reason. Hanggang sa dumating yung time na 50 ka na, sasabihin, antayin mo na lang yung pag-retire. Pagdating nung time, na-retire ka na, doon mo na malalaman ang mabuting reason na sasabihin mo, paano kaya maging bata ulit at dapat ginawa ko na lang yun. Ha?
Kaya nga, nakikita niyo yung mga taong bumibili ng rocket chair, nung tumba-tumba na upuan. Doon nila nire-realize tuwing umaga yung mga bagay na hindi nila nagawa. Kaya wag mong gagawing rason ito. Tanggalin mo yan. No? Triple X. Baka iba yung triple X na naiisip mo, ha? Tanggalin mo yung rason na yan. Dapat, letter E na tayo. Excitement. Yan. Tingnan mo nga yung katabi mo kung excited. Tingnan mo nga. Ano ba yan? Sabi, I'm so excited. I just can't hide it. I know, I want to. Diba? Excited ka dapat. No? Excited ka dapat lagi. Always be excited. No? Always be contagious. Dapat ikaw nakakahawa ka. Hindi yung virus. Hindi yung Omicron. Hindi yung COVID-19. Dapat ang nakakahawa sa'yo na meron ka, yung excitement level dapat mataas. Yung excitement level mo. Para lagi kang nakakahawa. Grabe talaga. Maganda talaga ito. Negosyo na to. Dapat gigil ka lagi araw-araw. No? Para yung kinakausap mo, kahit naririnig ka lang sa telepono, talaga, grabe ang excited mo. Always be elevated. Dapat mataas yung iyong energy. No? Dapat mataas lagi yan. And always be delighted. Dapat nakikita ka maaliwalas. Yung lagi kang nagpipicture maaliwalas. Hindi yung mukha na nakakunot. Dapat laging maaliwalas. Pag nagbihis ka, dapat maaliwalas. Dapat pag nagbihis ka, net siya tingnan. At pag nagbihis ka, yung talagang kaakit-akit, parang kampupot. Tingnan mo yung bulaklak. No? Kailangan maaliwalas yung bulaklak para lapitan siya ng mga bubuyog. No? Kasi yung mga bubuyog, yun yung umahanap ng kampupot. Ano ba yung kampupot? Diba? So, kailangan ikaw maaliwalas lagi. Excited ka, nakakahawa yung excited mo, laging mataas ang energy mo, at ikaw mismo maaliwalas. No? Pati buhay maaliwalas dapat. At syempre, yung energy sobrang taas. No? Kailangan mataas. Hindi naman kailangan perfect. Oy, grabe! Magalit ka! Hindi! Nagpapaliwanag lang! Huwag naman ganun. No? Kailangan may tone din na mababa tayo. Ako nga din ganun, di ba? Hindi naman laging mataas, no. Minsan nga mas marami pa yung time na kalmadong-kalmado lang ako, pero alam ko naman kung paano pumatay ng tao. Biro lang. So, iba naman 'yon, no? Kailangan excited ka lagi sa ginagawa nating negosyo. Alright? Ano pa? Focus. Dapat focus ka. Anong gusto mong marating? Dapat focus ka doon. Mag-focus ka doon sa gusto mong marating. Huwag mong intindihin yung mga bagay sa paligid mo na nakakaabala. Yung nakakapagtapon ka ng oras na wala namang nangyayari, huwag mo na intindihin yun. Focus ka na doon sa gusto mong marating. Kung gusto mong matuto mag-aral, dapat mag-aral ka, nakafocus ka para matuto mag-aral. Kung gusto mong matuto sa buhay at marami kang makuha na dreams, dapat nakafocus ka doon sa dreams mo kung paano mo makukuha. Anong susunod? I-follow mo lahat yung mga taong nagturo sa'yo, i-follow mo lahat yung mga natutunan mo at gawin mo kung ano yung mga bagay na dapat. Ano pa? Isa lang dapat yung laman ng isip mo, ng puso mo, ng puso. Yan. Dapat naririnig mo mismo yung sarili mo na ang pinapalo mo, isa lang. Isa lang. Isang kumpanya lang. Dapat yun ang laman ng puso mo. Okay? Isa lang. Ikaw nga lang laman ng puso ko eh. Dapat isa lang ang laman yan. Ha? Yan. Ano pa? Course. Ano yung course? Ito na yung mga lesson na dapat mong matutunan. Dapat inaaral mo, step by step, one by one, inaaral mo. Okay? Ano pa? Hanggang makuha mo ang lahat ng gusto mo at magtagumpay ka. Maging successful ka. Okay? Yan. Dapat focus ka. Follow one course until successful. Right? Ano pa? Dapat dire-diretso mong ginagawa ang mga bagay na dapat ikaka-asenso mo. Okay, tingnan nyo to. 1 year program. No? 1 year program. Nakapag-build ka nung sumali ka, nakapag-build ka ng left and right. Ang potential na pwedeng income sa loob ng isang araw, 15,000. Ang potential income sa loob ng isang linggo, 105,000. Ang potential sa isang buwan,
450,000. It is possible? Yes. Maraming nakakuha. Kanina lang may nag-live, di ba? 4 million, 3 million something yung kinita niya sa loob ng 14 months. Grabe. Yun yung adaptability na tinatawag. No? So, ito yung nangyayari. Invite ka ng 2, gawin mo ng 3, okay? Ang potential income, 2.5 million sa loob ng 1 taon. Ay kung yung kanina, yung nag-live sa kila director rin na nakakuha ng 3 million something in 14 months, ibig sabihin 1 year and 2 months, anong program yung ginawa niya? Ganito din. Parehong negosyo yung ginagawa natin. Ganon din yung negosyo nila. No? Ganon din yung negosyo natin. Ang magkaiba lang, ilang account ba yung kinuha mo? Kaya nga sila, mas mataas yung potential income. O, magmula sa 2 na nakuha mo, may kinita kang 1.5. And dun sa 2 na yon, may kinuha silang 2, may kinita kang, magkano? 3,000. Pero dyan sa 3,000 na yan, dun sa 2 kaliwat ka na nakuha mo, may bonus ka na dyan. Magkano? 600. Bakit? Bawat isang tao na na-sponsoran mo, may kita ka sa bawat 1.5 nila, meron kang direct leadership commission na 300 pesos. Okay, naunawaan na sa susunod? Sila nag-invite, tinuruan natin. Tinuruan mo kung ano yung natutunan mo, tinuro mo sa kanila. Magkano kinita mo? 6,000. And so on, so forth. Pagdating nung 6 months, no? 6 months, ito na yung kinita mo. Lumalaki ba? Yes. Lahat ng leadership commission lumalaki. Yes. Kailangan lang magtuloy-tuloy ka mag-innovate. Kaya nga, dire-diretso yung lesson, dire-diretso yung pag-aaral, dire-diretso yung pagre-research kung paano ka mas magiging higher level ng knowledge. Para yun yung ituturo mo sa mga tao mo. Ikaw rin ang magpa-follow up sa kanila. Pagdating ng 7 months, ito na yung income, 96,000. Pagdating ng 8 months, 192,000. And tuloy-tuloy na ina-action, tuloy-tuloy na tinuturuan yung mga tao at tuloy-tuloy na nai-implement kung ano yung natutunan. Hanggang sa makuha mo yung certain level amount na kailangan, yung maximum na 450,000. Ang tanong, kung sa'yo yung left and right na account, ibig sabihin, 3 yung magpo-450,000 sa'yo. And of course, pag na-maximize yun, after 1 year, 2 years, 3 years, yung 2.5 million, 3 rin yun. Nasusundan? So, ganun kaganda yung potential na ginagawa natin sa negosyo. Kaya nga, kailangan makuha mo yung tamang potential mo dito. Ilabas mo yung potential. Alright? Sa 88 pairs pa lang, makakakuha ka ng dream car na gusto mo. Yeah, kasama yun sa incentive program natin. Ano pa? Sa 88 pairs, may travel. Kung hindi travel, house and lot. Alright? At ito yung patotoo. Si Mami Bless ay kumita na dito ng 14 million sa loob ng 7 years, 8 years. Basta ganon. Kasi pioneer yan sila Pioneer yan sila dito. No? So, hindi sila bigo. No? Lahat ng sistema, ginawa nila. Kung ano yung sistema na ginagawa natin, yun din yung ginawa nila. Ang kailangan lang ikaw, matuto. No? Lahat tayo dapat matuto. Alright? Ano pa? Letter G, goal setting. Marunong ka naman ng goal setting. Nakakapag-goal setting ka na ba? Sinet mo na ba kung ano yung goal mo sa buhay? Sinulat mo na ba kung magkano yung dapat mong kitain? Yun yung goal setting. Hindi pwedeng nalilito ka kung saan direksyon ka papunta. Ano yung goal setting? Ito, dream house. Magkano? 3 million. Ano pa? Magkano yung dream car mo? Set mo dyan, 900,000. Ano pa? Dream vacation. Saan mo gusto magbakasyon at magkano yung budget mo doon? Ano pa? Expenses. Kasama yan. Yung expenses mo araw-araw, buwan-buwan, taon-taon, kasama yan. Health and contribution, yung ginagawa ni Coach Jam, yung humanitarian. Maraming gumagawa niyan, no? Kailangan yan. Bakit? May budget din yan No? Ano pa? Savings. Dapat may savings ka. Magkano yung target mo dyan? No? And total niyan, sa lahat, 4.8 million. Pero kapag gusto mong kunin yung kada buwan niyan, dapat meron kang average. No? 147,500 monthly. O, magkano yan araw-araw? O, yan. So, di-divide natin, no? So, pagdating ng araw-araw na dapat mong makuha para makuha mo yung 4.8 million na pangarap mo, dapat meron kang kinikita
na almost 5,000 a day. O paano mo makukuha yan? Magkano ba yung direct sponsor? Di ba? 5,000 ngayon. Pag naka-recruit ka ng isa, naka-invite ka ng isa, 5,000. O ano susunod? Dagdagan mo ng products para makumpleto mo yung 5,000. Or else, sumubra pa. Dapat may target ka na sa products. Dapat makapagbenta ka ng 1,000, 2,000, 3,000, 1,000 kada araw. No? So, therefore, makukuha mo yung target mo araw-araw. Nasundan ba? Yan. Malinaw na ba yung goal setting mo? Yan. Sulat mo dyan. Kaya dapat meron ka niya. No? Para maging malinaw yung direction mo araw-araw, nakikita mo kung saan ka na. Nakikita mo kung anong stage ka na. No? Hindi sakit na stage. Dapat smart. No? Specific, measurable, attainable, relevant, time-bounded. Huh? Dapat yung goal mo, yung goal setting na sinulat mo, specific, malinaw. Measurable, kayang kunin. Attainable, makukuha. No? Relevant, abot na abot mo. Okay? Time-bounded, kayang-kayang kunin sa set mo na oras kung kailan mo gustong kunin. Kung 3 years, makukuha mo. Kung 5 years, makukuha mo. Alright? Ano pa? Ito yung wag mong gawing rason. How most people live their life. No, nagsimula tayo nung bata, nabuhay tayo at gusto natin masaya lang at natututo tayo maglaro, enjoy ang buhay. Mula 1 year old mula 0 pagkapanganak hanggang 20 years old. Pero ang totoo, doon sa 7 years old ka, nagbago na ang buhay mo doon. Pagdating ng 14, every 7 years, nagbabago yung buhay mo. Kaya nga, kapag sa lalaki, 21 years old, yun na yung debut. No? Pag 18 years old, yun yung adolescent sa babae. Kaya nga, pag nagbago ka na ng buhay, dapat, pagdating mo ng 18 to 21, meron ka ng decision making. Dapat ginagawa mo na yung decision making mo dyan. Kasi kapag pinili mo na magtrabaho, ang nakalagay dyan, survive Monday to Friday. Pagdating ng weekends, iinom, maglalasing, magsusugal, mahihinto na ng pag-aaral, hindi na nagle-lesson, nagko-complain, no, sa hardship ng buhay, no? Nagiging unfair na ang buhay niya at nakatutok na lang siya dun sa part na kailangan magtrabaho para magkapera. Magtrabaho para magkapera, maghanap ng trabaho para magkapera. Doon na lang napako ang buhay niya hanggang 65 years old, 20 years old hanggang 65. Yun yung sinasabi natin kanina na 45 years mong paghihirapan pero hindi ka nag-enjoy kasi nagtiyaga ka lang. At pagdating ng 65, na-retire ka na, mare-regret mo na yung ibang mga bagay na hindi mo nagawa nung bata ka pa. Or else, hihintayin mo na lang yung kamatayan mo kasi naiisip mo na wala ka nang magagawa. The time is over. So ngayon, ang panahon ngayon, kailangan habang bata ka pa, maiset mo na yung direction mo. Maiset mo na yung direction mo kung saan ka gustong pumunta. Habang nagne-negosyo tayo, adi gawin na natin ngayon. Itodo na natin ngayon. Itodo mo na ngayon yung oras mo. Doon mo gugulin yung 20 years old ka hanggang 65 years old, 45 years. Napaka-imposible na hindi ka magtagumpay. Bakit? Sa loob ng 10 years, marami nang nagtagumpay, 3 years lang di ba? 3 years lang nagawa na nila. 1 year plus, nagawa na nila. Nagtagumpay sila. Nag-adapt sila kaagad. Nag-adapt sila, inaral nila, nag-adapt sila ng online. Alright? So, ganun dapat. And ito yung life circle. Saan mo gugugulin ang lakas mo? Saan mo pipiliin na maging malakas ka at saan mo pipiliin habang malakas ka na doon mo ibubuhos ang buong lakas mo para magtagumpay ka sa buhay? Huh? Palilipasin mo ba yung mga araw na wala kang ginagawa? Palilipasin mo ba yung mga araw na hindi ka nagpo-progress? Palilipasin mo ba yung mga araw na magiging sayang sa bandang huli? Dapat nating maisip yon at ma-combine natin yung sarili natin na dapat align tayo sa negosyo na ginagawa natin. Hindi lang pwede na a-attend tayo ng meeting, a-attend tayo ng orientation, a-attend tayo ng training, tapos wala na. Uy, nandiyan ba kayo? Kailangan ma-maximize mo yung oras mo ngayon. Itodo mo na yan.
Todo mo yung oras mo ngayon. Habang bata pa tayo, malakas pa tayo, todo na natin. Huwag kang hihinto. Huwag tayong hihinto. No? Ano pa? Sabi ni Lord, always find your comfort in God who is desire what is best for you. Lahat ng gusto mo, i-comfort mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya. Iyakan mo. Iiyak mo sa Kanya. Isumbong mo sa Kanya. Tatay natin siya eh. Anak niya tayo. Lahat ng kailangan nating makuha, ibibigay niya. Kailangan hingiin mo. Hingiin mo yon at trabahuhin mo yung hinihingi mo sa Kanya. Kailangan yan. Hindi pwedeng aasa ka sa swerte. Walang swerte. Paano yung malas? Baka sabihin natin, swerte naman niya kasi nagtagumpay siya. Hindi totoo yun. May ginawa siya. May ginawa siya kung bakit siya nagtagumpay. So, hindi totoo yung swerte. Okay? So, kailangan tayo, may gawin tayo. Kung ngayon, bata ka pa, hindi mo pwedeng maging rason na bata pa naman ako. Kasi baka pagdating nung time na dumating ka doon sa retirement plan mo, doon mo na pagsisihan yung sinasabing sayang. So, dapat ikaw mismo tayo, no? Kailangan i-condition natin yung isip natin na lahat magagawa basta nandyan si Lord sa center ng buhay. Okay? Amen? Huy! Yan, hanggang dyan ang aking bahagi. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana meron tayong na-impart at sana nagkaroon tayo ng progress dito sa training na ito. And God bless you all. At magkita-kita tayo sa tagumpay na dapat nating marating.